Ang terminong banal na lupain ay tradisyonal na tumutukoy sa teritoryong nasa pagitan ng dagat Mediteraneo at ng Ilog Jordan na sumasaklaw sa kasalukuyang Israel, Palestina, at ilang bahagi ng mga kalapit na bansa. Tinatawag itong banal dahil dito naganap ang maraming banal na paghahayag, tipan, at mahahalagang kaganapang panrelihiyon na inilarawan sa Biblia at Quran, kaya't ito ay naging sentrong espiritual para sa milyon-milyong mananampalataya. Pagkatapos ng pagkakatatag ng Israel noong 1948, halos 1 milyong Hudyo mula sa iba't ibang bahagi ng Gitnang Silangan at Hilagang Aprika ang naging mga refugee, tumakas mula sa pag-uusig at karahasan. Buong mga komunidad ng mga Hudyo ang ilan ay umabot ng libu-libong taon ay naglaho, at ang mga siglong relihiyosong kaugalian at lokal na tradisyon ay nawala halos agad-agad. Halos kalahati ng mga refuge na ito ay nanirahan sa Israel. Ngunit madalas na natatabunan ng ibang mga kwento ng rehiyon ang kanilang mga karanasan. Noong taong 1947, natuklasan ng mga Bedouin na pastol ang mga Dead Sea Scrolls sa mga kuweba ng Qumran. Ang mga sinaunang manuskritong ito, kabilang ang ilan sa mga pinakamatandang kilalang tekstong biblikal, ay nagbago ng ating pag-unawa sa Hudaismo at sa mga pinagmulan ng Kristyanismo. Ang pagkakakilanlan ng mga may akda ng mga scroll, na karaniwang pinaniniwala ang mga esenes, at ang mga dahilan kung bakit itinago ang mga ito ay nananatiling paksa ng masusing pag-aaral at debate. Ang Kaba ng Tipan ay itinuturing na isa sa mga pinakamalalaking misteryo ng banal na lupain, dahil sa malalim nitong kahalagahang panrelihiyon, mga alamat na kapangyarihan, at ang patuloy na palaisipan tungkol sa kapalaran at kasalukuyang kinaroroonan nito. Ang kaban ay ang pinakabanal na bagay ng mga Israelita, inilarawan sa Biblia bilang isang kahoy na dibdib na may plating na ginto na naglalaman ng mga batong tablet ng 10 utos, ang tungkod ni Aaron, at isang palayok ng mana. Ito ay sumisimbolo sa mismong presensya ng Diyos sa gitna ng mga Israelita at sentro ng kanilang pagsamba, na inilalagay sa pinakaloob na santuwaryo ang banal ng mga banal ng tabernakulo at kalaunan sa templo ni Solomon. Tanging ang mataas na pari lamang ang maaaring lumapit dito, at isang beses lamang sa isang taon, na nagpapakita ng kabanalan at misteryo nito. Ayon sa mga salaysay sa Biblia, ang kaban ay may mga himalang kapangyarihan. Pinaniniwala ang nililinis nito ang daan mula sa mga hadlang at mga makamandag na nilalang para sa mga Israelita, nagdudulot ng tagumpay sa mga labanan, at nagpapataw ng matinding salot sa mga nagmalabis o kumuha nito, tulad ng mga Filisteo. Ang mismong presensya nito ay pinaniniwala ang nagbibigay ng pabor mula sa Diyos o kaya naman ay nagdadala ng kapahamakan sa mga sumasalungat sa kabanalan nito. Matapos ang mahalagang papel nito sa kasaysayan ng mga Israelita, nawala ang lahat ng tala tungkol sa kaban pagkatapos ng pagkawasak ng unang templo sa Jerusalem ng mga Babilonyo. Hindi alam ang kapalaran nito, may ilang tradisyon na nagsasabing itinago ito upang maprotektahan mula sa mga mananakop. May iba namang naniniwala na dinala ito sa Ethiopia, at may ilan na naniniwala na nawala o nasira ito. Sa kabila ng mga siglo ng paghahanap, wala pang tiyak na ebidensya kung nasaan ito, na siyang nagpasimula ng napakaraming teorya at ekspedisyon. Ang mga pinakakawili-wiling hindi pa nalulutas na misteryo sa Israel ngayon ay sumasaklaw sa arkeolohiya, kasaysayan, at alamat na nagpapakita ng mayaman at komplikadong nakaraan ng rehiyon. Ang Kaba ng Tipan, na sinasabing naglalaman ng mga tabletang 10 utos, ay nawala matapos ang pagkawasak ng unang templo sa Jerusalem noong 506 BCE. Hindi pa rin alam kung saan ito naroroon. Ngunit may mga teorya na inilalagay ito sa mga kuweba ng Qumran malapit sa Dead Sea, sa ilalim ng Temple Mount sa Jerusalem, o kaya naman sa Ethiopia. Dahil sa mga sensitibong usaping politikal at panrelihiyon, hindi nagkaroon ng masusing arkeolohikal na pagsisiyasat sa ilang mga posibleng lugar. Ang nawawalang mga libingan ng mga Maccabis ay mga libingan ng mga bayani ng Hasmonean mula sa kwento ng Hanukkah, kabilang si Matityahu at ang kanyang mga anak na lalaki. Ang mga ito ay minarkahan ng isang malaking pyramid na kitang-kita mula sa malayo. Sa kabila ng mga paghahanap mula pa noong ika-19 na siglo, hindi pa rin natutukoy ang eksaktong lokasyon ng mga ito sa lugar ng Modiin. Ang James Ossuary naman ay isang kahon na gawa sa limestone na may inskripsyong James, anak ni Joseph, kapatid ni Jesus, na nagdulot ng malaking kontrobersya tungkol sa pagiging tunay nito. Bagamat napawalang sala ang nagkolekta nito sa mga paratang ng pamimeke, patuloy pa rin ang debate ng mga iskolar kung ito nga ba ay pag-aari ng kapatid ni Jesus. Malapit sa ilat, ang mga minahan ng tanso na tradisyonal na iniugnay kay Haring Solomon ay napatunayang aktibo noong kanyang paghahari sa ika-10 siglo BCE sa pamamagitan ng carbon dating.
Gayunpaman, may ilang mga historiador na naniniwala na maaaring pinatakbo ito ng mga Ehipsyo o Edomite, kaya nananatiling bukas ang tanong kung natuklasan na ba ang mga alamat na minahan o may iba pang nakatago pa. Ang Yungib ni Zedekiah, na kilala rin bilang Solomon's Quarry, ay isang malawak na quarry sa ilalim ng lumang lungsod ng Jerusalem na naugnay sa pagtatangkang pagtakas ni Haring Zedekiah noong pagsalakay ng mga Babilonyo. May kahalagahan din ito sa mga Mason. Bagaman may mga alamat tungkol sa nakatagong kayamanan, wala pang natagpo ang ginto at ang eksaktong gamit ng Yungib ay nananatiling bahagi ng haka-haka. Sa baybayin malapit sa Haifa, iniulat ng mga lokal ang mga sightings ng isang misteryosong nilalang na tinawag na sirena. Sa kabila ng atensyong medikal at gantimpalang inaalok para sa patunay, wala pang siyentipikong ebidensya na sumusuporta sa pag-iral nito, kaya ito ay isang modernong alamat o misteryo ng folklore. Itinayo ng mga Knights Templar noong 1218. Ang kuta ng mga krusada na ito ay naging bawal pasukin simula dekada 1950 dahil ginamit ito bilang isang lihim na base militar ng Israel. Ang buong kasaysayan at mga lihim nito ay nananatiling hindi naaabot ng publiko na nagdaragdag sa misteryosong aura nito. Matatagpuan sa Negev, ang lugar na ito ay naglalaman ng mahigit 40,000 mga guhit sa bato, kabilang na ang posibleng paglalarawan ng mga tablet ng tipan. May ilang mga iskolar na nagmumungkahi na ito ang biblikal na bundok Sinai, ngunit ito ay pinagtatalunan pa rin, at ang buong kahalagahan ng lugar ay hindi pa ganap na nauunawaan. Ang misteryosong burol sa dagat ng Galilea ay isang konikal na burol ng mga bato na nagmula pa noong 3 siglo BCE malapit sa lugar ng pagbibinyag ni Jesus. Iba't ibang interpretasyon ang ibinibigay dito, tulad ng pagiging isang cairn na nagpoprotekta sa mga labi ng tao o isang plataporma na may kaugnayan sa mga himala sa Biblia. Ang eksaktong layunin nito ay nananatiling pinagtatalunan. Mga natuklasan ng langis at natural gas. Bagamat may mga reserbang natural gas na natuklasan, patuloy pa rin ang paghahanap sa malalawak na deposito ng langis na binanggit sa mga tekstong biblikal. May ilang pagsubok sa pagbabarena na nabigo, ngunit ang mga natuklasang komersyal na langis sa lupa at sa dagat ay nagbibigay ng pag-asa para sa isang malaking tuklas. Karamihan sa mga iskolar ng Biblia at mga historiador ay sang-ayon na si Jesus ay inilibing ng isang beses lamang, kaagad pagkatapos ng kanyang krusipiksyon, sa isang kilalang libingan na pag-aari ni Joseph ng Arimatea, na matatagpuan malapit sa lugar ng kanyang pagbitay sa labas ng mga pader ng Jerusalem. Ang pananaw na ito ay batay sa mga salaysay sa Ebanghelyo ng Bagong Tipan na isinulat ilang dekada pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, at itinuturing na isa sa mga pinakamatiyak na katotohanan tungkol kay Jesus ng maraming iskolar. Ang libingan ay malamang isang yungib na inukit sa bato, sinelyuhan ng isang malaking bato, at binantayan upang maiwasan ang pagnanakaw ng katawan. Ang tradisyonal na lugar na itinuturing na libingan ni Jesus ay ang Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem, na itinatag noong ika-4 na siglo AD sa ilalim ni Emperador Constantine. Bagamat ang lugar na ito ay tumutugma sa pangkalahatang paglalarawan sa Biblia malapit sa isang lugar na tinatawag na Golgotha, sa labas ng mga pader ng lungsod wala pa ring tiyak na ebidensyang arkeolohikal na nagpapatunay na ito nga ang tunay na libingan ni Jesus. Ang pagkakakilanlan nito ay nakabatay sa maagang tradisyon ng Kristyanismo kaysa sa direktang patunay sa kasaysayan. May ilang teorya na nagmumungkahi ng mga alternatibong lokasyon o nagsasabing nagkaroon si Jesus ng pangalawang libing, tulad ng Talpiot Tomb na natuklasan noong 1980 na naglalaman ng mga ossuary na may mga inskripsyong pangalan tulad ng Jesus Son of Joseph at Mary. Isang geologo na si Dr. Aryeh Shimron ang nagsabing ang mga kamakailang pagsusuri ay sumusuporta sa ideya na maaaring ito ang libingan ng pamilya ni Jesus, kabilang ang ossuary ni James, anak ni Joseph at kapatid ni Jesus. Ngunit nananatiling kontrobersyal ang mga pahayag na ito, at hindi ito malawak na tinatanggap ng mga iskolar dahil sa karaniwan ng mga pangalang ito noong panahong iyon at kakulangan ng konklusibong ebidensya. Walang historikal na ebidensya na sumusuporta sa ideya na nagkaroon si Jesus ng pangalawang libing sa isang ossuary o na ang kanyang mga labi ay itinago sa isang libingan ng pamilya. Ang mga pangalang natagpuan sa Talpiot Tomb ay karaniwan, at ang mga inskripsyon ay hindi tiyak na nag-ugnay sa libingan kay Jesus ng Nazareth. Ang kwento ng walang lamang libingan ay sentro sa paniniwala ng Kristyanismo at sinusuportahan ng maraming iskolar bilang historikal na posibleng mangyari dahil kung ang katawan ni Jesus ay nanatili sa libingan, ito ay malamang na nalaman at ginamit upang pabulaanan ang mga maagang pahayag ng muling pagkabuhay ng mga Kristiyano.
Ang kawalan ng isang dambana o pagsamba sa mga buto ni Jesus, na karaniwan para sa mga banal na tao, noong panahong iyon, ay nagpapahiwatig din na ang kanyang katawan ay hindi naroroon. Ang mga alamat tungkol sa mga bato ng Kineret, mga bato na matatagpuan sa paligid at loob ng dagat ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Kineret, ay malalim na konektado sa mga himalang biblikal at mga pangyayaring pangkasaysayan sa pamamagitan ng mga arkeolohikal na tuklas at mga tradisyonal na kwento na may kaugnayan sa ministeryo ni Jesus at sinaunang kasaysayan ng mga Israelita. Ang dagat ng Galilea ang tagpuan ng dalawang kilalang himala kung saan pinayagan ni Jesus ang mga mangingisda na makahuli ng napakaraming isda matapos ang kanilang mga nabigong pagsubok. Ayon sa mga kamakailang pag-aaral ng agham, maaaring ipaliwanag ng mga natural na pangyayari tulad ng kakulangan sa oxygen na dulot ng pagdami ng phytoplankton ang biglaang sagana ng isda malapit sa pampang, na nagbibigay ng makatwirang natural na batayan sa mga kwentong biblikal habang pinagtitibay pa rin ang kanilang historikal na tagpuan sa Kineret. Ang lawa rin ang lugar kung saan naglakad si Jesus sa tubig, isang himalang sumisimbolo sa banal na presensya at suporta, na lalo pang nag-ugnay sa mga bato at tubig ng Kineret sa tradisyong Kristiyano. Ang mga arkeolohikal na tuklas malapit sa Kineret, kabilang ang isang marmol na may inskripsyong Hebreo na tinatayang may edad na 1500 taon, ay nagpapatibay sa paniniwala na ang kursi na nasa pampang ng lawa ang lugar kung saan ginawa ni Jesus ang himala ng mga baboy, kung saan pinalayas niya ang mga demonyo mula sa mga taong sinapian papunta sa isang kawan ng mga baboy. Ang mga inskripsyon at mga artipakto na natuklasan malapit sa Kineret ay nagpapatunay sa makabuluhang presensya ng mga Hudyo at mga maagang Kristiyano sa lugar, na nagsasaad ng tuloy-tuloy na kasaysayan mula sa mga panahong biblikal hanggang sa huling bahagi ng antigwidad. Ang ilang mga nakalubog na monumento sa bato sa lawa ay iniugnay ng mga mananaliksik sa mga sinaunang pangyayari ng mga Kanaanita at posibleng sa biblikal na balon na sumunod sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa disyerto, na nagpapahiwatig na ang mga bato ay maaaring nag-ingat ng mga alaala ng napakasinaunang mga pangyayari sa kasaysayan o alamat. Sa tradisyong biblikal, madalas ginagamit ang mga bato bilang pisikal na paalala ng banal na pakikialam, tulad ng mga batong dinala ng mga pari nang itinigil ng Diyos ang daloy ng ilog upang payagan ang ligtas na pagdaan. Isang kwento mula sa aklat ni Joshua. Ang mga bato mula sa Kineret at mga kalapit na lugar ay ginamit din bilang mga konkretong simbolo ng mga himalang gawa ng Diyos.